Trending ngayon ang aktres na si Maricel Soriano na di umano'y nagmamay-ari ng kondo na nakalagay sa dokumento ng PDEA. Bukas May 7 ay aabangan ng marami ang salaysay ni Maricel na kung saan dadalo nga ito sa public hearing sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Kilalang supporter si Maricel ng LP na ngayon ay kakamping at solid supporter ito ni dating VP Leni Robredo noong 2022 na nooy matinding kalaban ni BBM Jr. noong eleksyon. Bagamat kalat sa social media ang giging malapit ng aktres sa unang ginang Liza Marcos, ilalaglag kaya ni Maricel na isang kakamping ang isang Marcos? Ano sa tingin nyo mga kababayan? Ano ang masasabi nyo sa usaping ito? Harap daw ni Maricel Soriano sa Senate hearing. Parang binabanggit po nila na parang you're involved sa drug something. Kami ni Bulong ko ito 12 daw po, Mr. President. Don't drive yun. Soriano ay a-attend. Alright? A-attend sa May 7. Ngayon na in-expect natin. Alam mo, I realize na overnight. Pero ako naman, hindi ko naman binash si Maricel Soriano. Ang sinasabi ko lang, wag niyo akong materi-teri. Kasi nung nilabas ko itong dokumento na ito, kung kayo ay nakatutok sa akin, di ba hindi ko siya pinangalanan? It just so happened kasi na nandoon siya sa sa authority to operate, saka sa pre-op. So napakasakit sa akin yon na madamay siya dito pero wala tayong magawa. Kasi you know what? Nung ako'y bata pa, pinapanood ko yan yung Super Inday and the Golden Bibe. Okay, so I realized, sabi ko, pwede maging hero si Maricel Soriano. Right? Mag-a-agree kayo mga palangga. Pwede siya maging hero kasi alam mo yon, sana siya na yung susunod na super inday o superhero. At sana magkaroon siya ng tapang. Okay? Magkaroon siya ng tapang, courage at yung selflessness na ipakita niya sa taong bayan na maging superhero siya talaga at panindigan niya yung kanyang pelikula na Super Inday and the Golden Bibe. Pero dapat ngayon, Super Inday and the and the Pulburon Boy. Di ba? Super Inday and the Pulburon Boy. Kaya wag natin siya i-bash. Wag natin i-bash si Maricel Soriano. You know why? Siya ay biktima eh. Biktima. Actually, bago pa ito lumabas, mayroon akong vlog last year. Nung nagsimula akong criticize sa gobyernong ito, na may nakarating sa atin na sinira din ng yung kinabukasan ni Maricel Soriano nung kanyang ex na kapatid ni Liza Araneta Marcos na si Martin Botlog. Martin Botlog. Dahil nga, ayon sa ating source, ito talagang pamilya ni Liza ang nag-introduce. Okay? Itong si Marcos Jr. actually, si Marcos Jr. at ang mga grupo niya na ang nag-introduce dito kay Maricel sa Pulburon. So again, Maricel Soriano is a victim. Okay? Siya ay biktima. Pero sabi ko nga, kung siya ay magsabi lamang ng katotohanan na nakita niya, kasi sana yakapin niya itong, tanggapin niya kasi hindi na siya, no way out na ito eh. Gawin niya na lang itong pangyayaring ito na maging tularan siya ng sambayan ng Pilipino, ng mga bata, na mag-stand up siya, mag-speak up siya for what is right, para sa kapakanan ng karamihan. Kasi lahat naman tayo may challenge sa buhay eh. Kasi pinanood ko, bago tayo mag-vlog, pinanood ko yung kanyang interview dito kay Astar Amoyo. Alam mo, I'm very emotional na galing siya sa mahirap na pamilya, particularly yung sinabi niya na doon sa interview na na may panahon na nagdadasal siya. Sabi niya, Lord, tulungan niyo naman po kami, wala po kaming makain. Kasi naranasan ko rin sa buhay ko eh, na yung gigising ka, wala kang breakfast, di ba? Social, breakfast, wala kang almusal, sa tanghilian, wala ka. So, napaka-humble pala ng pinagdaanan niyang buhay. Yun nga lang, dumaan siya sa pagsubok, dumaan siya sa bagay na naging mahina siya. So instead of
Ako naman, di ko naman binash si Maricel, di ba? Sabi ko naman, ayoko nga siyang pangalanan, pero I'm praying na sana sa kanyang sa pagdinig sa May 7 ay ibabaw sa kanya yung paano niya itong negative na nangyari sa buhay niya. Of course, may mga nagbabasa kanya, gawin niyang positive. So, magkaroon siya ng impact sa taong bayan. Magiging super inday siya sa ating society. We gonna embrace her. Yayakapin natin siya. And definitely, kapag siya ay talagang inilatag niya sa taong bayan kung ano ang naganap o matatandaan niya ang mga pangyayaring yun, my God, lalo siyang sikat na siya eh. Bumagsak lang siya dahil may nag-introduce sa kanya ng pinagbabawal na pulburon. At siya ay biktima at inubos nga ayon na sa ating informante, hinutot yung pera niya. Nakinita niya sa pelikula, naapektuhan. Diba? Lahat tayo nagkakamali. Maaring iba sa inyo dyan nakikinig. Meron kayong kamag-anak, kapatid na nalulung sa masamang bisyo pero pilit niyong binabangon. Pero kasi ang issue dito, mga palangga, is itong si Kuting, si Marcos Jr., okay, na hindi nagbabago sa halip nagnanakaw pa. So si Maricel, baka sabi ko nga, siya na yung magiging super inday talaga. Di ba? Meron tayong inday, tapos siya another super inday as a hero na makikilala ng magigising ang taong bayan at mailalagay muli siya sa history ng Pilipinas na may isang artista na nalubog man siya sa masamang bisyo pero bumangon siya at ipinakita niya sa taong bayan, tinanggap niya yung pagkakamali niya, then magiging inspirasyon siya ng kabataan na nalulung sa mga showbiz, mga personalities na ngayon maaring sila ay nagdudurog-durog at baka maging advocate pa si Maricel Soriano dito sa pangyayari yun kasi naniniwala tayo lahat ng pangyayari sa buhay, whether negative man ito, may mga blessing in disguise na natatamo ang bawat tao na nakakaranas involved kasi malay ba ni Maricel na mauungkat pa ito mismo nga si PIDEA Agent Morales, ay, nagalit din siya nung narinig niya ang vlog ko na, ano ba ito, nanahimik na ako, naungkat pa. And I believe, ganun din si Maricel Soriano, kaya I apologize sa kanya. Hindi ko po, Miss Maricel, hindi ko intensyon na kayo ay ipahiya or something. It just so happened na nakalagay yung pangalan mo. But since nabuksan na ito ng publiko, sana maging tumayo kayo at yakapin nyo ang katotohanan at maging inspirasyon kayo, maging role model kayo sa inyong kapwa-artista. Not only sa buong Pilipino. At talagang tuluyan na nga talaga kayo maging super inday. Diba? Yun nga lang, hindi Golden BB yung nakasama mo. Super inday and the Pulburon Boy. Diba? Kasi, for sure, ako talaga napapanood ko si Aiza ang kapartner niya doon sa SM, that was 1980s, no? High school. I think sa SM North EDSA pa kami nanood noon nung palabas na yon. At saka sa artista, wala akong, inahangaan natin yan, si Maricel. Inahangaan natin siya ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko, what if kaya panindigan ni Maricel na magiging superhero talaga siya para sa taong bayan? Di ba? Yung power niya. Kasi nalugmok siya, tapos napanood ko sa kay Sir Amoyo na nagbablog siya. And let's support her. Yung vlogging niya, lalo natin palakasin. Maging instrumento siya. Di ba? Iba na ngayon eh. Noon ang mga artista, pag hindi kinuha, pag hindi malakas kay director o sa mga film owner, what do you call it? Yung mga, let's say, mga advertising agency or mga film production, pag hindi ka malakas, o hindi ka nagpa-chok-chak chenes, hindi ka bibigyan ng pelikula. Pero ngayon, sa panahon ngayon, Miss Maricel Soriano, I'm so happy for you kasi nakabalik ka sa vlogging at you can make money out of it. Kapag ikaw ay naging superhero ng taong bayan, lalo kang, mamahalin ng Pilipino at ilalagay ka namin sa pedestal.